Mapayapang hapon Pilipinas, ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa araw na ito, May 18, ginugunita natin ang International Museum Day. Isang mahalagang paalala na ang mga museo at puok pangkasaysayan ay hindi lamang mga baul na taguan ng mga lumang bagay, kundi mga buhay at makulay na tagapagsalaysay ng ating nakaraan. Ang pagbisita sa mga lugar na ito ay hindi lang pagtanaw sa nakaraan, kundi pag-unawa din sa ating mga sarili, kung saan sinasalamin ang pagyabong ng ating kultura, paniniwala, pakikibaka, at pagpupunyagi bilang sambayanan. Sa hapong ito, dadalhin namin kayo sa Walled City of Intramuros, kung saan pag-uusapan natin ang ilan sa mga museums and attractions na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa ating kasaysayan at kultura bilang mga Pilipino, kasama ang kinatawan ng Intramuros Administration na si Architect Sarah Jane Pahimnayan Pagador. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito para sa ating espesyal na episode para sa International Museum Day, ang kinatawan ng Intramuros Administration, ang hepe ng kanilang Cultural Properties Conservation Division, Architect Sarah Jane Pahimnayan Pagador. Magandang hapon sa iyo, Architect Sarah. Magandang hapon po, Ma'am Lisa. And welcome to Art to Art. Thank you po for inviting Intramuros Administration in this endeavor po. At salamat naman na dumalo kayo sa amin para ipagdiwang ang International Museum Day. So, Happy International Museum Day. Happy International Museum Day po to everyone. Maraming salamat po sa pag-imbita at malaking pasasalamat po mula sa amin po para sa inyong team. Yes. Okay. So, punta tayo kaagad sa Intramuros. Yes po. It is often referred to as the heart of Manila's history. So para sa mga hindi masyadong pamilyar sa kahalagahan ng lugar na ito, how would you describe the importance of the walled city sa ating kasaysayan at kultura bilang mga Pilipino? Alright, maganda pong katanungan, no, Ma'am Lisa. So ang Intramuros po ay Manila. Noong panahon ng Kastila. Nasa labas po, ang mga nasa labas po ng fortification ng Intramuros ay tinatawag po nating Arabales. Yung mga Impaco, Binondo, Ermita, yan po ay mga outskirts na or suburb. Ang totoong Maynila lang po ay yung nasa loob ng Intramuros. At lumawak lamang po ito noong nagkaroon na rin ng mga pagbabago sa pamamahala at sa gobyerno po natin. But Intramuros po, during the Spanish colonial era, is the center of governance, the center of education, the center of leadership. No, it's the center, it's the heart really of the Filipino governance during that time. So it's really important for us
since ito yung naging simula ng pagbabago sa Pilipina bago tayo, matapos tayong sakupin ng mga Kastila. Parang bumabalik yung pinag-aralan ko Yes. sa history class nung high school ako. Okay, so maraming makasaysayang pangyayari ang naganap sa Intramuros. Obviously, kung may isa o dalawang major historical events na gusto nyong i-highlight, alin yon at bakit ito mahalaga para sa mga lalo na sa mga kabataan ngayon? Totoo po. Isa po sa masasabi kong pinakamaganda or pinaka-importanteng nangyari sa Intramuros, hindi po maganda, no? Kundi importanteng nangyari sa buong Intramuros is yung pagkakaroon ng World War II. The 1945 World War II, matapos po iyon, ang Intramuros ay talagang wasak. Walang-wala. Pero matapos po yun, talagang very Pilipino no? Very resilient, bumangon po tayong uli. No? Mula sa pagkawasak, unti-unting bumangon. At ngayon, nakikita pa rin natin yung Intramuros. Napakahalaga po nung leksyon at aral para sa ating mga kabataan sapagkat kung ano man yung kalayaan na ating tinatamasa noon, ngayon, no, atin po yung pinaghirapan mula pa man noon. At isa rin po siguro na masasabi kong mahalagang bahagi ng kasaysayan is yung Fort Santiago bilang dating kuta ni Raja Sulaiman. At yun pang pagkakaroon niya ng connection kay Dr. Jose Rizal. Kasi bago siya barilin sa Luneta, doon po muna siya panandaliang inilagak. Totoo. So, can you walk us through some of the must-see heritage sites and attractions inside Intramuros? Mayroon bang mga lugar na minsan ay nalalampasan ng mga turista pero may interesting stories din behind them? Yes po. Ang mga sikat kasing destination, of course, the Fort Santiago. Napakarami. Milyon na visitors taon-taon. The Manila Cathedral, the San Agustin Church, no, kasi pinupuntahan po siya. Pero madalas pong nakakaligtaan is yung isa naming site, which is the Baluarte de San Diego. It was one of the earliest part na stone fortification ng buong Intramuros. And ngayon, may experience at mabibisita pa rin natin siya. Siguro, hindi siya masyadong napapansin kasi nasa gilid. Tapos, nasa likod ng eskwelahan, wala sa harap. Pero sana, iniimbita ko po ang kabataan, ang lahat, na madayo rin po. No, na sana, kasing dami rin ng pumupunta sa Fort Santiago, yung pupunta sa Baluarte de San Diego. Marami rin po kami mga parks, mini parks, mga greeneries. No, sa Trivia lang tungkol sa Baluarte de San Diego. Nagsayaw ako doon. Ay, wow! Oo, nagtayo sila ng entablado at nagsayaw ako doon ng Gabriela ng Vegan. Oo, nagkaroon kami ng performance doon. Totoo po, kasi hanggang ngayon po, yung Baluarte de San Diego, maaari pong magamit yung espasyo para sa iba't ibang events. Parang changing events, changing exhibits. Minsan po, pwedeng kasal, binyagan. So, maganda po yun. No? Part po yan ng history, ma'am. Marami din akong performances noon sa Puerto Real. Opo. Yun, talagang very active na venue. Yes po. Under the leadership yun ni Zenas Losada. Opo. Yes, at that time. Yes Bata po. pa ako. Nagsasayaw Bata pa ako. pa rin po Retired ngayon, na po. ma'am. Retired na po. Okay. So let's talk about the Museo de Intramuros. Ano ang pinagmulan nito at bakit ito itinayo sa loob mismo ng Walled City? Marami pong simbahan noong unang panahon, nung panahon ng Kastila sa Intramuros. In fact, meron pong 7. At ang San Ignacio Church ay isa po doon sa pitong simbahan na yon. No, ito po ay dating simbahan, parte ng San Ignacio Church Complex, na ngayon po ay in adaptive reuse. No, pinigyan po ng panibagong gamit, pero halos pareho pa rin po ang itsura. Yung Museo de Intramuros po ay yung mission house ng San Ignacio Church. Siya po ngayon yung Museo de Intramuros. Yung katabi po niya, na dating yung mismong simbahan po, ngayon ay naging Centro de Turismo Intramuros naman po. Okay. So, nag-adaptive reuse kami. Siyempre po, hindi naman na po yung maraming simbahan sa loob ng Intramuros kasi we have small chapels plus the Manila Cathedral and
the San Agustin Church. So we decided na gawin po itong museum. No? Meron po kasing napakarami at magagandang koleksyon ng religious artifacts ang Intramuros Administration. So the Museo de Intramuros po is the perfect venue for that. Okay. So anong klaseng mga koleksyon at exhibits ang na matatagpuan sa museo? Sa Museo de Intramuros po, talagang nakafocus doon sa religious artifacts. So marami po kaming iba't ibang mga wooden images, mga statues, no, Marian images, mga silverwares. Yan, lahat po yun ay naka-display doon po sa Pero Museo hiwalay de ito sa museo ng San Agustin Church, no? Yes po. Okay. Opo, meron pong sariling koleksyon ang San Agustin Church, ang San Agustin Museum, at meron din pong hiwalay na koleksyon ang Intramuros Administration. So para sa mga first-time visitors, ano yung ire-recommend mo kaagad na bisitahin nila? Para po sa mga first-time visitors, actually yung katabi po niya, the Centro de Turismo Intramuros, siya po talaga ay ginawa para maging first stop, experiential hub, no, ng mga turista. No, ito po ay pinasinayaan noong nakaraang taon lang. At ini-invite po namin ang mga turista, ang mga estudyante, lahat po, no, na maganda kung yun po ang una nilang pupuntahan sa Intramuros kasi nandun po yung iba pang mga sites. No, makikita na po nila doon, may mga preview na, may mga sneak peek na. I see. Yan. I see. Para tas may mga may history narration din po. I see. So, kumbaga summary na. Summary. No? Para po pagdating nila, familiar na sila kung saan sila dadaan. Yes. Ano yung base po sa kanilang interest, maaring daanan. Doon na sila pupunta. Okay. Well, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang Chief Historic Site Development Officer ng Intramuros Administration na si Architect Sarah Jane Pagador. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, bilang bahagi ng seryeng Paco Park Presents, itatanghalang tanyag na zarzuela ni Severino Reyes at Fulgencio Tolentino na walang sugat sa May 23, ika-6 ng gabi sa Paco Park, Manila, sa direksyon ni Dr. Alegria O. Ferrer at musical arrangement ni Josefino Toledo. Ito ay kwento ng pag-ibig, sakripisyo at katatagan na inilalahad sa pamamagitan ng awit at drama. Libre ang pagtatanghal. Inihahandog ng Manila Symphony Orchestra ang Music for Peace sa May 24, alas 7:30 ng gabi sa Aliw Theater, CCP Complex, Pasay City. Bilang unang palabas ng 99th season ito na binansagang In Pursuit of Excellence 2025-2026 MSO Concert Series. Tampok ang Berlin-based violin soloist na si Emmanuel John Villarin at conductor na si Marlon Chen sa pagtutugtog ng Symphony No. 9 mula sa From the New World ni Dvorak at Violin Concerto in D. Opus 61 ni Beethoven, na kabilang sa mga post-liberation concerts ng MSO noong 1945 at 1946. Para sa ticket, bumisita sa ticketworld.com.ph. Sa sining biswal, ipinagpapatuloy ng Print Fair Plus at GAS ang isang buwang selebrasyon ng sining ng printmaking sa pagbubukas ng ikalawang bahagi ng mga exhibition sa May 20. Tampok sa Gravity Art Space sa Quezon City ang Island Impressions, pagtitipon ng mga aktibong kolektibo mula sa iba't ibang rehiyon. Print, Language and Interpretation, group show na pinangungunahan ng mga guro ng printmaking. Marzing Machine Print Exchange, Hyperlocal na nagpapakita sa koneksyon ng printmaker sa kanilang lokal na kapaligiran. At Kilometer 1476, exhibit na dala ang tibok ng eksenang printmaking ng Davao. Para sa mga detalye, bumisita sa social media pages ng Gravity Art Space. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang Intramuros Administration Chief of Cultural Properties Conservation Division na si Architect Sarah Jane Pahimnayan Pagador. Sarah, bago tayo nag-commercial break, you mentioned already the Centro de Turismo, Yes, no? It was launched just last year. So ano ang purpose at paano ito naiiba sa traditional na visitor centers? Medyo experiential din po kasi ang Centro de Turismo. Kakaiba siya kasi it was a church before. 'Di ba? Siya po yung San Ignacio Church. And then ngayon, hindi na siya religious space, but it's a cultural space. No, so kung saan po itinuturo yung mga history ng Intramuros simula sa pananakop, bago sa kupin, pananakop, hanggang sa modern times. So ito po ay kakaiba kasi meron kaming iba't ibang way to engage yung amin pong mga visitor. And this actually pong Centro de Turismo Intramuros can be an events place. So, bukod po sa pagiging information center niya, nagkakaroon din po kami ng mga lecture series, events, na maaari pong ganapin doon sa sa Centro de Turismo. Okay. So, ngayon muling lumalakas ang interes sa cultural tourism. Paano niyo tinitiyak na both locals and foreigners get a meaningful, authentic experience when they go to Intramuros? Yes po. Maganda pong tanong yan. Kasi kami po sa Intramuros, we are very sensitive to the history and authenticity po. No? Even yung mga ultimo maliliit na detail, we make sure po na tama yung pong nakalagay. Yung curation, the experience, we make sure po na kami ay hindi magde-deviate sa kung anong history. Kasi kung meron pong halimbawa, maiba lang namin ang kulay, maaring maiba rin po yung interpretation ng history. Maraming pwedeng mabago. Totoo. Kaya po kami sa CPCD din at sa aming ibang division sa Intramuros Administration, meron po kaming mga experts na titingin sa bawat projects na ginagawa ng Intramuros Administration. Okay. And what do you personally in your division do? Ano ang ginagawa ng sa Cultural Properties Conservation Division? Ayan, we are in charge po. Ang CPCD po ay in charge sa maintaining ng 51 managed sites ng Intramuros. Baka po kasi yung iba nalilito, baka iniisip nila yung 51? 51, yes po. Ang dami? Yes po. Pero baka po yung iba, parang nakakaano rin po kami ng mga kwento na akala nila ang buong Intramuros ay pagmamay-ari ng Intramuros Administration. Hindi po. Hindi. No, yung 51 sites lang po kasi karamihan po doon, ibang government offices nang nagmamay-ari. Yung iba naman po, private. So, sa 51 managed site, ang halimbawa po niyan is yung Fort Santiago, nabanggit ko kanina, the Plaza Moriones, Plaza Mexico, na ngayon po ay parte na ng Pasig River Esplanade. Yan. Bukod po dun sa 51 sites na yon, we are also in charge to conserve and maintain yung mga artifacts. Kabilang po doon sa mga artifacts, lahat ng nakalagay sa Museo de Intramuros, sa Centro de Turismo, at meron pa rin po kaming isang sikat din na museum, which is the Casa Manila. Yes, Casa Manila. Oo. Nagpunta ako doon. Yes. So, meron pa bang mga sites that are still being developed or rehabilitated today sa Intramuros? Yes po.
this month of May, no, magkakaroon po kami ng ng soft opening ng katapat niya, yung dating Ateneo de Manila University, which is now known as Intramuros Convention Center. So magsa-soft opening po yan for the Grand Santa Cruzan this May. And then the grand launch will be on June. I see. Okay, and bukod sa mga museum tours, ano pa ba yung mga events like may walking tours, interactive experiences na pwedeng abangan ng mga bisita sa loob ng Intramuros, at may mga bago bang initiatives katulad nito? Yes po, muli po namin sisimulan yung aming Intramuros Nights. So magkakaroon po ng mga iba't ibang events no, sa gabi. No, para maganda sa gabi kasi din, nga hindi gaano kainit. Yes po, lalo po ngayong summer. Yes po. Magkakaroon din po kami ng likha. No? Ang likha 4 ay gagawin po sa Intramuros, dun po sa Intramuros Convention Center. This is in celebration naman po for the Independence Day din. Yan, marami po tayong tuwing Pasko, meron po kaming Paskuhan sa Intramuros, no, at tuwing Semana Santa, noon lamang pong nakaraang buwan, meron din po kaming Semana Santa event kung saan ang buong Intramuros po, ang buong community ng Intramuros ay involved. No, hindi lang po si Intramuros Administration. Okay. It's a collective effort po. And in all of these events, lahat ng mga 51 attractions that you have in Intramuros, how do you maintain the security within Intramuros? Siyempre maraming bisita, lalo na mga turista na nagpupunta. So, how do we prevent, say, visitors from getting scammed or mga pickpockets or other unfortunate experiences like that? Tama po, no? Sa kasamaang palad, hindi 100% na natitigilan itong mga scamming. Maganda rin po itong opportunity, no, na pahatid sa mga bisita natin na wag po silang mag-engage sa mga non-DOT accredited tour guides. Totoo. Meron din pong mga flat rates para sa mga pedicabs, mga e-trikes. Nakapaskil po yan sa buong Intramuros, no? Kalat-kalat doon po sa mga main sites. Pagdating po sa security, kakaiba nga po yung aming security. Meron po kami talagang mga security na nakaladrilyo, no? Nakaladrilyo sila na nakasuot talaga sila na mukhang Spanish colonial security. No? Ayan. So sila po yung mga nagbabantay no, sa ating Intramuros. At bukod po doon, sa loob po kasi ng Intramuros may mga barangay. So katuwang din po natin yung mga barangay sa pagmimintena at sa sasaayos ng seguridad ng Intramuros. Kadalasang tinatanong, Opo. So itatanong ko na, may bayad ba ang pagpasok sa mga attractions sa Intramuros? Yes, lalo na po. sa mga museums? Nako, magandang tanong po yan. Kasi noon lamang pong nakaraang buwan, noong April, inilunsad po namin ang aming tinatawag na Intramuros Passport. Ang Intramuros Passport po ay worth 350 pesos, pero kasama na po doon yung aming 5 main attractions. Ayan, 5 main attractions within Intramuros. Yes po, kasi kung hihiwalay-hiwalayin nyo po yun, mas lalagpas po ng 350. So we encourage all of you, ang ating pong mga manonood, tagapakinig, no, na bumili ng aming Intramuros Passport kasi wala po yung expiration date. Talaga? Hindi po So, kagaya- one time, big time? Yes po. Lifetime passport na Pwede siya. po yun. Basta po, hindi I pa see. natatakan yung site. So, hanggang okay. kailan. Kasi malaki po ang Intramuros. Naiintindihan po namin na hindi nyo siya maiikot ng isang buong araw. Yan. Lalo po ngayon, tag-init, no, summer. Medyo mahirap umikot talaga. Pero, dahil po wala namang limit sa panahon kung hanggang kailan ninyo pwedeng gamitin, maganda po no, na mai-offer po yung Meron din bang Intramuros mga Passport. student discount at saka senior citizen discount? Yes po, Meron applicable naman po sa lahat ng museums within Intramuros. Even the non-IA managed site, I see. kahit po yung hindi pagmamayari ng Intramuros Administration, may applicable din po na discount for PWDs and students. Okay. So,
marami ding mga tao na nakatira sa loob mismo ng Intramuros, no? So how do you engage the community living within Intramuros? Are they also part of the tourism efforts? Yes po. Actually, ma'am, ako po ay laking Intramuros. Batang Intramuros. Talaga po. Totoo po, humiwalay lang po ako or lumabas na ako ng Intramuros nung nag-asawa na ako. Pero from birth hanggang sa mag-asawa nga po, nandun talaga ako. And I can say na even wala pa ako sa Intramuros, active naman po ang communication and engagement sa community. Actually, ang community, sa ngayon po, ang Intramuros Administration, may ginagawa po kaming Intramuros Project, wherein we invite the community within Intramuros and even outside Intramuros na maglinis ng streets. Tapos we give them certificates. We provide naman po the cleaning materials. Pero kasama po yon sa efforts. And there are chances din po that we give lecture to the local tour guides, to the pedicab drivers. Kaya meron silang mga script din. Para hindi rin sila mali-mali kapag sila naman ay magtutour na sa mga turista, even without the guidance of IA, kasi naturuan na po sila. Oo naman. Yes, okay. So, how does the Intramuros Administration balance naman historical preservation with modern day tourism? So, paano nyo pinoprotektahan ang authenticity ng lugar habang ginagawang accessible din at engaging sa publiko? Yes po. Ang Intramuros Administration po kasi, we are mandated to maintain the look and the ambience of Intramuros mula sa itsura niya noong 16 to 1900s. Noon pong panahon ng Kastila. Actually, meron po kaming implementing rules and regulations. Kung mapapansin niyo, walang modern building masyado sa Intramuros. Kasi kami po, chine-check namin, dapat kamukha ito ng mga building noong 16 to 1900s. Kung hindi po gano'n ang itsura, pinapaulit po namin hanggang sa maging kamukha na niya yung mga dating gusali sa loob ng Intramuros. So, even po the height, yung height limit, no, yung mga building, hindi po sila pwedeng mataas masyado. Maliban na lang sa mga building na naitayo na bago pa po maipatupad yung batas. Yan. So, we give them, we give them as much as possible yung malapit sa mai-experience mo noong unang panahon. Yes, I see. So, may mga kalesa pa rin? Yes po, may mga kalesa pa din. Yung cobblestones, yung unang itsura, nandun po yan sa malapit sa San Agustin Church at saka sa Manila. So, yung unang kalsada. Actually, the streets po, yung lapad ng mga kalsada, this is one also of the historical significance of Intramuros. Kasi the gridiron pattern, yung grid po na street, it's actually retained. No, wala pong halos na bago dyan. So, yung nipis ng kalsada na parang sakto lang sa kalesa, ganun pa rin po hanggang sa ngayon. I see. And safe naman, hindi naman pwedeng gumuho itong mga kaya kung namamasyal ka, wala namang danger. Wala naman pong danger. It's maintained safely. May mga engineers kayo na nag-i-inspect and all of that. Yes po. We have, in our team po, we have civil engineers, sanitary engineers, we have electrical. Complete naman po kami for the maintenance and the protection of sites. Okay. Well, so bilang bahagi naman ng pagdiriwang ng International Museum Day, ano ang gusto ninyong mensahe para sa ating mga kababayan, pati na sa mga balikbayang naghahanap ng koneksyon sa ating nakaraan? Alright. Inaanyayahan po namin ang lahat na bumisita sa mga museums within Intramuros. No, marami po kaming mga museum na pwede ninyong puntahan. Kung mahilig po kayo sa mga religious collections, maaari po sa Museo de Intramuros. Kung gusto naman po ninyong makita kung paano namumuhay ang mga tao sa loob ng Intramuros noong panahon ng Kastila, pwede po kayong bumisita sa Casa Manila. No? So marami pong iba't ibang museum na maaaring puntahan. Depende po doon sa interest ninyo. Pero mas maganda po sana kung lahat mapuntahan natin. Ang museums po ay hindi naman
para lang makita kung ano yung meron noon. And this is also to inform the significance and our cultural identity. At ang museo, hindi lang para sa mga turista at para sa mga estudyante. Ito ay para sa buong pamilya. Yes po. It's just a very nice way to spend a day with your family, no? So totoo po. Para kang nag-aaral pero kasama mo yung pamilya mo. Yes, Tinitingnan mo yung paligid mo. Natututo ka pero bonding with the family. Yes, ma'am. Sarah, maraming salamat sa pagdalaw mo sa amin sa aming programang ito. Again, Happy International Museum Day at dadalaw kami sa Museo de Intramuros at sa Centro de Turismo, for sure. You're always welcome po, ma'am. Maraming pong salamat. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa Artistang Pilipino.